Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manahan kaninyo. Manasap kanimo. Ngayon sa paglawa ug sa ulo, ang pagkatao ni San Juan na magbubunya, usa ka akong celebration, kapistahan o solemnidad sa ato ang simbahan. Binahin ni Santos Misa, ni solemnidad, pagpaubos kita. Hindi kita mayan makadawat sa mga grasa na andikan sa taong Ginoo o magkinulso sa atong mga sala. Arumanan kita sa pagsaulog ni Santos Misa. Kapisalan ko sa Diyos nga makagagaon sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapat sa kugdakuyamon sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat ug sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay hulay ug sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga akong Diyos. Kaluhin ka sa Diyos na makapagpaham sa tanan o kasaylo sa mga sala, lalo ng katika niya, nandito sa kinabuting dayan. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa langit. Ihatag sa iyong katauhan ang grasya sa kalipay ng Espiritu Santo o tultubi ang tanan mga nagtuo kanino sa dalan
Diyos hangtod sa kahantuluan. Amen. Pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Isaías, pamati ka na ko o kapuluan, o pataling mo kamong katawan na atuwa sa layo. Gibili ako sa Ginoo dito para sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Ipananigdan ako niya diha sa andong sa iyang kamo. Gihimon ako niya nga usa ka kalinis nga udyo o gitaguan ako niya diha sa iyang sudan ng pana. O giingnan ako niya, Israel, sulod tuon ko ikaw, o pasinunggan ako tungod kanimo. Apan ingon ako, karon lamang ang akong kakago. Igamit ko ang akong puso sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagaling ako matawo, ibilin ako sa Ginoo aron pagtigo sa nagkatibulaang nakatawhan sa Israel. Ipasinunggan ako niya o gihatagag ako, miingon ang Ginoo kanako. May mas dako pang buluhaton na akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga balay ni Israel o ang pagpahiuli sa nasalbi niini o himuon ko ikaw nakahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mula sa kinasukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dahil ko ikaw kay ibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Dahil ko ikaw kay ibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. O Ginoo, isulayan mo ako, o nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kano sa ako lingkod, o kano sa ako mutindog. Nakasagot ka sa ako mga unang-una ikan sa layo. Imong iusisa ang akong pagpanaw o ang akong pagpahulay sinakita sa tanan kong mga paagi. Dahil ko ikaw kay ibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sa pagkatinuod ikaw ang nag-uol kanako, imo ako nagibuhat dito sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga akong gibuhat sa paagi na makahahadlok o katingalahan, kahibulungan ang imong mga buhat. Dahil ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paagi na katingalahan. Nakaila usab ikaw o maayo sa akong kalag. Ang akong kabubugan wala malilong kanimo. Diha nagibuhat ako sa tao, diha nagiumon ako sa kahilanman sa yuta. Dahil ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paagi ng katingalahan. Pagkasabihan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon sa dihang ipahawa siya sa trono ni David. Himo sa Diyos ang ilang hari. Kini ang ingon sa Diyos may tungod kaniya. Nakita ko si David, anak ni Isay, nakapahimuon kanako o magbuhat sa tanan ng isugo ko kaniya. Si Jesus na kaliwat ni David, mao ang ipili sa Diyos, aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang isaan. Sa wala pa muani si Jesus, nagwagi si Juan dito sa tanang mga tao sa Israel, nga kinahanglan maghinulsol sila o magpabunya. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong nauna? Dili ako ang inyong ipaako.
dili ako tapos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsoon nga kaliwat ni Abraham o kamong tanan dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang ipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakalinyo. Manasa kanimo. Pagbasa, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumalat ni San Lucas. Mayamon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na. Kung nanganak siya lalaki, nagkatungog ang iyang mga silingan o mga paryente nga maayo kayo ang Ginoo kaniya. O nanalipay sa tanan uban kaniya. Sa usan ang kasimana ang bata, niana sila ang paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ilan ang untang inanda siya sa Zacarias, ang anak sa iyong amahan. Ang paghimo ng iyong inahan, ayaw, Juan ang inanan kaniya. Miyon sila kaniya. Ang panulangan kamoy pagyente nga nagdala ni anan ngalanan. Unya isinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niya inanan sa bata. Nangayon sulatanan si Zacarias o sulat. Juan ang iyang anan. Kung nahihulong pa kayo silang tanan, diha-diha nakasulti si Zacarias, o gidayi niya ang Diyos. Nalahadlo ang mga silingan o mikainak sa tanang kabungturan sa Judea, ang balita mahitungod niining mga butang na manandong ang tanan na nakabati niining o ng tanan. Unsa ka ang kaugmaon niining bata? Kay tataw kaayo ang kamon sa Diyos ng uban kanina. Mitubong bata o minako sa lawas o sa Espiritu, nagpuyo siya dito sa lapit nga awa-awa hanggang sa adlaw nga muagubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayuntang kadagdagan. I remember I was assigned sa usa na kaparokya dito sa Manila, dito sa Tondo, na may parish siya Tondo, sa Delpan, Tondo, doon nasa sa Pier, sa Pagkalan, North Harbor, North Pier. So, dito, kanang parokya nila, ibinta, kaya po, so, one time, sa misa, ay bunya, Domingo, so bunya,
naslay tradition dito nga pag sa bunyag, mauna na yung sila dagan, kainin sa gawas sa main door. So, ikan din, umagilang bunyag, dagan din na siya diritso. Ito, so, iyaw kayo, dasmak mo, ikaw yung madasmak mo, pati naghanagran. Una na yung dagan, dala, bit-bit, ang bata, dalang bata, baby. Kainin sa gawas. So, after pinakabuhan, Domingo, mabantay ko rin ang mukha yung nila. Una na yung dagan, pagawas, naman sa bunyag. Nga, ang makauna ko nung top 10 siguro, nung top 10 ko nagkaroon. Dako kayo reward ko, gracia, blessing, nga malawat. Sa nakita nga tinuuhan, puspa na din, puspa. Hindi na mayroon na makatawag ka mong blessing pagawas mo sa simbahan. Palayo sa Ginoo, pagawas na. Mas tinat nga, padoon mo sa Ginoo. Una na yung doon din sa altar. Itutangin yung anak sa altar. Mo sa Ginoo nila, sa Domingo, una na yun ron. Kapit pa kumadaspakan. Parang natin sa altar. Dito gihalan sa altar. Ang bata, mas maya na. Arang na lang guro na. Isa una na yung pagawas. Una na yung tagdool sa Ginoo. Diya sa altar. Nagnganap ng mga paring sa tuna. Ang sunod na ng paring bunyag. So, kalipot mga tao. Dagan ayun sa altar. Tulong sa altar. Ya, pa ng mga mata. Ilong ako. Hindi ako na itong ilonggan. So, ilang tinuuhan. Nagdakan. Grasya madawat. Ngayon, sunod mo, dili ako. Ihanit sa pamamahan. Ya, sa altar. Magina dito sa simbahan sa Bito. Mga ako ang shrine sa mga diri ni San Vicente Ferrer. Panagsikat ng simala. Panag simala sa Cebu. Ang pinagasikat. Baliktad na ang mga taga-Cebu. Ang duol sa Negros dito sa Bito. O ginang mahalan sila dito sa simbahan ni San Vicente Ferrer. So, kung mong kadungong siguro, sa mga taga-Oriental, di sa ganahan mga sa Occidental, kung sa mga Ilonggo, Bito, so, dapat itong grasya sa taong sa Bito, somewhere in Sagay, San Vicente. Nagihalan ko sa pumamahan, na parang ihalan ko dito mga sakiton, ngayon po, gusto na nila maayo po, oray nga nila maayo panglawas. So, sa kamasakit po na bata, hindi mo lang tagal maayo panglawas, para mag-servisyo sa Diyos. So, ngayon, karoon na kami sa ulog ng kapistahan sa birth of St. John the Baptist. So, dako kayo ng solididad, dako ang simbahan, magsadya sa ito. Pakita na ito itong sadya, itong paglimaya sa ito, na pinaangin kapistahan sa may itong pangladunan, points of reflection ni Ini. Kailangan kita sa St. John the Baptist o sa iyang kinabuhi, ang iyang role o mission dito sa kalibutan. The forerunner of the Messiah. So, first, pamalatungan nato that life is all about life. Our relationship with God, ang atong kinabuhi. So, life is first a blessing. It's a blessing. Tanang kinabuhi, gikan sa Ginoo sa blessing. Mga ganinang word John means God is gracious. God is gracious. God provides. God gives blessings.
and gives to His people on ang graciousness mangin mahatagon ang Ginoo sa iyang mga kasat yang gihatag kanato. No, God is gracious. Ano pasabot sa word nga John 1. So kabalungan ta sa the story of Zachariah and Isabel. So nangayos na anak, ginagaan sila o nung kayo sila, God is gracious. God shower you with blessings in life. No? And life is a blessing. Kita tanan. Kadawat kinabuhi, consider this life that we have a blessing. So it means that life comes from Him. It's a gift. No, life is a gift. Life is a blessing and a gift from God. Second, life is sacred. All because it is a gift and a blessing coming from God. So it means it is sacred. No, tanang kasa, naging sa Diyos is something sacred. Naging sa taas. It's a divine gift. It's a divine blessing. So life is sacred. Sagrado ang kinabuhi. Third, life is precious. No? Sa kini, sa pinakataas nga taas yung bili sa ato, no? Ang kinabuhi. Life is precious. Kung galing usahay, no? Ngayon gira-gira na, yung mga gira-gira sa Iran o sa Israel, mga itong mga kababayan, gusto sila manguli sa Pilipinas, na may trabaho sa Middle East, no? Dako yung sweldo dito, dako yung sweldo, mga nurses, mga engineers, no? Ito ang bubot naman, gusto sila manguli, hindi sila ay, patre, mas importante kinabuhi kaysa kwarta, no? Life is more precious. Kita po sa sweldo dito, sa mga imo, umuwag ang kinabuhi dun sa gira. So life is precious, the highest level niya, ang life is precious. Ang pili ini, buhata ang tanan, para mapingan, makita mo sa kaimportante ang kinabuhi. So sa tulong, utang, life is a blessing, life is a gift. The second, life is sacred, ikan sa Ginoo. Third, life is precious, yung nadawat na ito nga gasa, ikan sa Diyos. Importante kayo para ka na ito, kung ako kayo pili para ka na ito. How precious life is. Ngunit, ang atong mission sa kinabuhi sa kung sa mainong pagtanaw sa kinabuhi. What is life? Mo ang mga Pilipino, mga Kristiyano, Katoliko, dapat kayo pro-life kita. Na pro-life. Usahay na may dagang mga bagong tubo, na pro-abortion naman. Pro-abortion. Kuya o na. Mga Kristiyano, Katoliko, na mo-promote o abortion. Mubutang pagbalakot sa ato ang mag-himo-himo nag-bill balakot na i-legalize ang abortion. I-legalize ang divorce. Abortion ang sunod. Abortion. Nawag na. Diyan na kita ang tanang gaba. Mabot ka nato. Kung ka na nga butang makapagpili. Ang buhat ko na nato mga Kristiyano Katoliko. Pilipino. So, be pro-life. No? Ang pili ang kinabuhi. Ang pinaka vulnerable sa tanan, o kana ang mga gitawag nato, ang mga babies, no? Mga innocentes, nga pamansyan pinaagi sa abortion. No? Pinaagi sa abortion. Kabalo ba mo? Ngayon sila nga, gira-gira sa Amerika, gira-gira na sa Iraq, sa unang pila kasundalo, Amerikano na namatay, gira-gira, 5 years na war sa Iraq, 20 years nga gira sa Afghanistan. Wala rana kuno sa 1 year nga abortion sa Amerika. Pila ka bata, babies na namatay in just 1 year sa Amerika. Kaysa 5 katuig ang gira nila sa Iraq, o 20 katuig
gira nila sa Afghanistan, wala na sa usak na tuig na abortion. So, naunaw na ito na. Iyon sa pinapagpamatay ng mga bata. Tungod, mga bagong tubo, di na mo tubo, ang kanang baby na nasilang yan, is a blessing, is sacred, is precious. That is already life. That is already life. Ituluan sila mga eskwelahan. Pinanggitan silang gobyerno ng eskwelahan. Nga ka ng fetus na gitawa, fetus, dili pa na baby. Ingon sila. Kanang nga fetus, dili na kinabuhi, wala pa na yung life. Oh, grabe, di ba? Grabe na kayo na nauna. Maunang pili na ipa-abort, 1 month old, 3 weeks old, ipa-abort ng ilang punod ng fetus. Dili na being human being. No? Wala na yung kinabuhi diyan. Grabe ang pag-brainwash sa mga bagong tubo. Inawag na, dili na maabot hindi sa Pilipinas, sila ng klase panghuna-huna. Nga tungod kaya fetus is not human. Hindi pa ko na human. Because fetus is, there's no life in it. For us, no, there is already life there. Moment of conception, there's life. And when there's life, that is a blessing. And there's life that is sacred. And there's life that is precious. Tanan kita na yung obligasyon na ambingan kayo. No? So, sa birthday, St. John the Baptist, huwag mo yun, inamunta, nga kini nga celebration, makahatagan ng panahon o makapangalandong how precious life is. Diba? Every time we celebrate birthday, we give thanks to God for the gift of life. Mismo sa Pilipinas, ingon nila, kita na lang ng nasod sa tibok kalibutan, wala pagkanasod sa tibok kalibutan na nililigan ang abortion. Pilipinas o Vatican. Ito ang dito ang Santo Papa ng Rio sa State of Vatican ay magtuwa na nila, no? Mahala na bisa kita ang pingan nato ang atong mga kabataan where pinahagi ni magsaulog sa the birth of St. John the Baptist ato may pagladunan that life is a blessing. Life is a gift, life is sacred, life is precious to all of us. Tungod ini na kita gitagaang mission gikan sa Dios o kini nga mission ato bayo Romano. So once again, pasalamat kita nga pinahagi ni kapistahan kita gitagaang panahon ng mga pamalandon that indeed our life is a blessing, our life is sacred, and our life is precious because it's indeed a gift coming from our Lord Almighty God. Tipanantanan, nagatuo kami sa usa ka Diyos. Ang amahan magkagagahaw sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili kinuhat, usa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Ikanawag siya gikan sa langit. Sa langit sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga minglawas. Gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Siya'y katulong adlaw na banhaw siya. Aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Magbalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
o ganiyang gingharian walang katapusan. Sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, at sa pagkakaroon sa kinabuhi. Amen. Sukat sa unang kulto sa iyong kinabuhi, si Juan na mambunya, di tamang na aron isang niya ang pag-abot sa kaharian sa kanasunan. Ang paglaong sa kalibutan, diya sa kalipay ni kapistahan, ibadanan natin ang mga pag-ampo nanto sa Diyos sa Panginoon. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magbalik mo pinagi sa Espiritu Santo sa iyang pagsangyaw sa leksay sa kaluwasan, ngadto sa kinatuyan sa yuta, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuoran o sa justisya, o mag-iya sa ilang katawan, diha sa dalan sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sigurado kita magadagan ngadto sa atong padulungan, diin dadon kita sa atong pagtuo, ang kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kabus ug ang mga nag-angkos, madasig diha sa kahimayaan nga gisaan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ngayon tagisipon na dagos o kapusnan na ang kanamo, ang alangkong kipilo ka mo, babayan na nga sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang kordero sa Diyos, magwagdang sa mga sala sa mga matutuhong lihalina, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa panahon sa ikadalian, giusisa mo ang among mga kasing-kasing kung nahimog ka sa among mga paminananglan sa wala pa kami mangayo. Tinabangan ni San Juan ang magkubunya diyan sa iyong kaluwi, dungga ang among mga pag-ampo, pinahagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga Iso, pag-ampo ka mo, ayon ang akong inyong sakripisyo, dawato ta sa Diyos naman, makadagahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa iyang kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Nagahalan kami kas, dinisi mong mga altar, Ginoo. Pagpasidungo sa natawhan ni San Juan na magbubunya, nga may pahibalo nga umaabot kung manluwas sa kalibutan, o may paila sa pagpabutan niya, nga buhi o hari, hantod sa panagturan. Amen. Ang Ginoo na Manasap kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo natong Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal Diyos na tungkay o magkadalawan sa tanan. Angay matapiyot na magpasalamat kami kanino kanunay sa tanan dapit. Pinamin ni sa Kristo ang Ginoo. Nagdayin kami sa inyong kalatandon. Dili sa among pagpasidungog sa Juan na magtugunya, nga mao'y nag-andaw sa dalan sa wala pa maabot ang imong anak. Ibili mo siya gikan sa ubang mga tao, o ihubong mo siya sa linangin ng mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo o dakong kalipay, o bisan niya pa sa tiyan, may ulpot sa kalipay, kay doon naman ang ayo ang kaluwasan. Ibigay mo siya gikan sa talang mga propeta, ang pagpakita nato sa kalibutan sa iyang manluluwas, na mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunya, diya sa mga tubig nga naladaan. Pinarami niya ang ibunyagan ikapulagan mo si Juan na takos sa pagpapakamatay sa kamatayon sa usang kamartiran, nga mao ang iyang katapusan o labing dako nga pagmatukod sa imong anak. Pag-usapan sa kadamuhan sa mga langit, ang ikaw isang iyang kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay punong ang imong kahalanon among isingit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Kaygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos yun ikaw, Ginoo, tugulan sa dalang Santos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos ng mga kasa, alam mo yung kinihalatan na lamas o dugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, may kuha siya may pasalamat kanino, may bigas sa bihatag niini at sa mga tinutan o may ingon. Dawata, kinilingon na o kanda, kay kinimong akong lawas na itugyan, aman kami. Sa samang pahagi, tapos ang kanihapon, may kuha siya sa tanis, may pasagkamang kanimo pag-usap, may halang niini, nga ito sa mga tinunan, o iingon. Dawata gini, o Panginoong kamuntanan, hikan niini. Kaya kini mo ang kali sa dugo, sa bawang tunay na kasabutan, ang dugo, ngayon na alam kanino, o alam sa talang mga tao, aron ang masalang mga pasahin. Wala kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Ninipahan sa kinabuhi o kami sa kalawasan. Nagpasalamat kami kanino. Tugod kayo kung nag-iisip na ngayon na makuha o maalagan kanino. Imo na kami ang mga lamang sa lawas at dugo ni Kristo. Magkayo sa diyan sa Espiritu Santo. Inong nabiginungi mo simbahan sa tibok kalibutan. Imang mahingpit kami niya sa lupa. Uwan, nilayo ako Papa. Nilulito akong obispo sa tanang mga panig. Inong dumiyosa ang kaigsuon ng namatay. Malaong mo na mabanaw sila. Upang tanan ng mamatay, diyan si mong nalukoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kaanyang si mong napang. Kaluwi kaning tanan. Imapamiganayan ng mga ambit sa kailangan Maria, Ina maulay sa Diyos, Manis San Jose, iyong bana, uban sa mga apostoles, ni San Pedro, o sa tanang mga santos, ni San Juan, ng mga bunya, nga nagatuman sa iyong kabuton, ladas sa katuigan. Uban kanina, amon ka malay ko, o amon ka may mayaman, pinagi ni Kristo, iyong anak. Pinagin kaniya ang kaniya o pinagkaniya. Ihatag na kanino magkagalawan ng mga kaya sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang tumo imaya hangtod sa kahaptunan. Amen. Maghapon kita na magpupunta ang inariyan sa Diyos sumala sa kitulog na nato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mga gabi kanimong Ginoo, ngayon gabi luwason sa tanang dautan. At angin kami sa kaninaw hiling palamunan. Aron tinabangan si mong kalukoy, mahalagay kami kanunay sa sala. Kung may layo sa tanang kasama. Samang nagapangod kami ng malamunan sa pagbalik ni Kristo ang manalubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na ginagawa sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilig ko kaninyo, anak ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, nalipagsalit sa iyong simbahan, o siyo sa iyong kabuton, at hangin kami sa iyong kalinaw o kayusan. Ikaw ang iyong ugali, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ang pag-inig sumunay.
Unahan ni David, alam sa talihap mo sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
sa bangkete, sa langit mo, Kordero, nangamuyo kami Ginoo, nga ang iyong simbahan sa iyang pagkalipay tungkol sa pagkatao ni Samuel Amang Bunyag, mag-ilaunta sa tinundan sa iyang bagong pagkatao na mao si Jesucristo, ang iyang gipasiunan pagsangya nga umaabot. Kanyang ipamayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo natin, Manawsab kanimo. ang panalangin sa Diyos na makagagawad sa kanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.